Walakas ang ulan sa rekto. Bumubuhos ang tubig mula sa bubong ng LRT na parabang malakas na gripo. Si Nardo, nakasilong sa poste, hawak ang manibela ng pedicab na tila kabayong hinihingal. Basa ang laylayan ng shorts niya at nanginginig ang tuhod sa lamig. Konting tiis lang, bulong niya, pinapahid ang patak sa noo. Kailangan ko ng pang-ulam. Sa gilid ng paningin niya, may naaninag siyang munting figura na nakalugmok sa tabi ng poste. Parang bata, pero hindi. Parang laruan. Pero gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak ang manibela ng pedicab. Iniwasan ang mga lubak na puno ng tubig. Paglapit niya, napaatras siya sa gulat. Maliit ang nilalang, kasing taas ng isang paso. Matulis ang tainga, bilog ang ilong, at may suot na kupas na sombrero. Basang-basa ang katawan, namumula ang tisni, at sumisingaw ang amoy ng alak. May hawak itong bote ng gin, mahigpit ang kapit na parang salbabida. Papikit-pikit ito, minsan tatawa mag-isa, saka biglang iiyak. Tapos muling tatawa, pasuray-suray ang ulo. Hay, hindi pa ako lasing, sigaw ng nilalang. Pagkatapos ay uminom ulit. Malakas ako sa alak, hambog pa, kahit palyado na ang dila. At saka sinabi, yung planeta umiikot. Duwende, halos wala sa sarili si Nardo, kumakabog ang dibdib. Totoo ba to? Napaatras siya ng kalahating hakbang. Baka masama to, pero nanginginig. Tumingin siya sa paligid, walang pumapansin, lahat abala sa ulan. Sumubok magsalita ang nilalang, pero puro putol-putol. Hay, hindi ako, nanak. Napalunok, napahikab at napasubsob muli sa semento. Hinahabol ang hininga nito. Hoy, wag kang matulog dyan, lalo kang mababasa, mahinang sabi ni Nardo. Nanginginig ang boses niya, hindi niya alam kung takot ba o awa ang nararamdaman. Nilapit niya ang pedicab, hinubad ang lumang jacket at ipinatong sa maliit na katawan ng duwende. Teka, paano ba to? Hinawakan niya ang balikat ng nilalang. Mainit-init sa lagnat, pero giniginaw. Tayo, dahan-dahan lang. Wala nang matinong sagot ang nilalang kundi bulong na hindi maintindihan. Parang nag-aapuhap sa hangin. Walang hiya, buntong hininga ni Nardo. Kung totoo kang duwende, bahala na. Ayokong may mamatay sa lamig sa harap ko. Marahan niyang isinakay ang nilalang sa pedicab at tinulak ang pedicab pahalis ng kalsada. Sa ilalim ng lagaslas ng ulan at alingaw-ngaw ng tren, pabulong niyang inulit, ligtas ka na rito. Tahimik ang biyahe pa uwi. Paminsan-minsan, umuungol ang nilalang. Singhap-singhap, parang batang umiiyak. Ayoko na, iniwan ako, bulong nito. Sablay ang dila, hindi na umimik si Nardo. Binilisan niya ang pagpadyak, tinahak ang makipot na eskinita at dumiretso sa maliit niyang inuupahang kwarto sa dulo. Pagdating nila, binuksan niya ang pinto. Naglatag siya ng tuwalya sa sahig at mainat na inihiga ang nilalang sa tabi ng mesa. Isinaksak niya ang luma niyang electric fan at itinodo ang hangin. Nagpakulo siya ng tubig. Hinugasan niya ang mga galos nito gamit ang maligamgam na tubig at banayad na sabon. Saka pinatuyo at nilagyan ng betadine. Hindi mo alam ang ginagawa mo ngayon, bulong ni Nardo habang tinatakpan ang nilalang ng kumot. Sige, matulog ka muna. Bukas na tayo mag-uusap. Pinatay niya ang ilaw, iniwan ang munting lampara. Sa labas, patuloy ang ulan. Pinatay niya ang ilaw at iniwang nakasindi ang maliit na lampshade. Sa labas, tuloy ang buhos ng ulan. Sa loob, ang maririnig lang ay mahinang ugong ng bentilador at hampas ng hangin sa yero. Bago pumikit si Nardo, tumingin siyang muli sa munting mukha. May bakas pa rin ng lungkot kahit mahimbing na ang tulog. Ligtas ka na rito, bulong niya, parang dasal. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at nagpakulo ng tubig. Habang nagkakape si Nardo, pumapasok ang mapusyaw na liwanag sa siwang ng kurtina. Sa sahig, kumilos ang nakatalukbong na kumot. Dumilat ang munting nilalang, nabunat at napaiktad nang makita si Nardo. Ay, bulalas ng duwende, hawak ang ulo.
Ang sakit, ang bigat ng ulo ko. Dahan-dahan lang, wika ni Nardo. Uminom ka muna ng tubig, may kape rito kung gusto mo. Tumingin ang nilalang sa paligid, sa yero, sa sahig na kahoy, sa maayos na nafataming jacket. Napayupo siya, halatang nahihiya. Saan ako? Sino ka? Ako si Nardo, mahinahong sagot nito. Inuwi kita kagabi. Basang-basa ka at lasing na lasing. Wala ka nang alam sa ginagawa mo. Napayuko ang nilalang. Pasensya na, nakakahiya. Hindi ko ginusto, wala akong gaanong maalala. Okay lang, huwag kang mahiya, wika ni Nardo. Kumain ka muna ng tinapay, may margarin din yan. Tahimik na kumain ang nilalang. Pagkatapos ng ilang lunok, nagsalita ito. Ako si Goryo. Huminto sandali, sapat tumingin kay Nardo. Duwende ako. Hindi mo na kailangang magkunwari na hindi ka nagtataka. Napangiti si Nardo, simpleng ngiti lang. Oo, natakot ako sandali, pero mas mabigat ang awa. Lasing na lasing ka, basang-basa sa ilalim ng LRT, kaya tinulungan kita. Pinisil ni Goryo ang baso. Kung ganun, salamat. Hindi lahat handang gawin yon, lalo na sa tulad ko. Bakit ka umabot sa sobrang kalasingan? Tanong ni Nardo, banayad ang tono. Nagbuntong hininga si Goryo. Iniwan ako ng kasintahan ko. Pinagpalit ako sa ibang duwende. Akala ko kami na ang magkakatuluyan. Napangisi siya ng mapait. Mali pala ako. Tumango si Nardo. Masakit na yan. Talagang masakit, ulit ni Goryo. Kaya nagpakalasing ako. Akala ko gagaan, lalo palang bumigat. Sandaling natahimik si Nardo. Naiintindihan ko yan, aniya. Sabay malalim na hinga. Dating OFW ko sa Saudi. Lahat ng sahod ko, ipinapadala ko sa nobya para makapagdoktor siya. Malaki ang gasto sa kanyang pag-aaral, kaya lagi akong nag-o-overtime para may maipadala sa kanya. Pangarap ko, pag uwi ko, sasalubungin at yayakapin niya ako sa airport. Tumigil siya, ninanamnam ang pait. Pag uwi ko, wala na siya. Hindi man lang nagpakita. Nabalitaan ko na lang na nagpakasal siya sa doktor. Wasak na wasak ako. Parang gumuho ang lahat ng taon ng sakripisyo. Wala akong naipon. Lahat ng kinita ko, naubos sa kanya. Wala rin akong peram na iuwi. Ang natira lang sa akin ay ilang gintong alahas na pasalubong sana sa kanya. Ipinagbili ko at iyon ang pinang-inom ko araw-araw. Gabi-gabi akong nalulunod sa alak. At bawat paggising ko, parang may batong nakadagan sa dibdib. Habang nauubos ang bote. Pakiramdam ko, pati ako'y unti-unting nauubos. Wala na akong direksyon. Ang natira lang ay sakit, pagod, at isang bangungot na paulit-ulit. Napayuko si Goryo, bahagyang kumurap, at mahina ang tinig. Parang ako rin, pareho pala tayo ng sugat. Pareho, sagot ni Nardo. Pero may nagligtas sa akin, ang nakababatang kapatid ko. Isang gabi, malakas din ang ulan. Dumalaw siya. Pagpasok, nakita niya ang kalunos-lunos kong kalagayan. Lasob, lasing, at halos wala ng gana sa buhay. Lumapit siya, humawak sa kamay ko, at nagmakaawa. Kuya, tibilan mo na to. May pamilya kang hindi nang iwan. Ipinakita niya sa akin na may mga taong tunay na nagmamahal sa akin at hindi ako nag-iisa. Nakita ko sa mga mata ng kapatid ko ang awa at lungkot at doon ko naramdaman ang hiya sa sarili. Dahil doon, muling nagising ang aking dangal at lakas ng loob. Doon nagsimula ang dahan-dahan kong pagbangon. Nagkibit balikat si Goryo, may luwa sa gilid ng mata. Sana may ganyan din akong kasama. Meron ka na ngayon, sagot ni Nardo, nakatitig sa kanya. Tao man ako at duwende ka, nandito ako para masandalan mo. Para bigyan ka ng lakas ng loob at palakasin ang iyong kalooban. Umangat ang sulok ng labi ni Goryo. Salamat, Nardo. Goryo, sabi ni Nardo, kung gusto mo, ipapasyal kita mamaya. Para naman kahit paano makalimot ka, gumaan ang loob mo. May mga lugar dito na nakakaalis ng bigat. Luneta, Intramuros, Quiapo, hihinga tayo roon. Tumango si Goryo. Sige, pero bago yon, hayaan mong magpasalamat ako ng totoo. Huminga siya ng malalim, pinipiling mabuti ang salita. Wala akong maibibigay na malaking bagay ngayon,
Pero may kaya akong itama, hindi na ako iinom ngayong araw. Kahit maliit lang, gusto kong magsimula doon bilang pagbawi. Nagbiro si Nardo, may bahagyang ngiti. Basta't wag mo lang akong kukulamin. Ngumiti si Goryo. Wala akong ganyang gawain. Pero kapag may nagpakita ng malasakit, ibinabalik ko rin. Nagtinginan silang dalawa. Sa labas, buhay na ang eskinita. May nabubuhat ng timba ng tubig, may nag-aayos ng ulin, may batang umiiyak sa kapirasong candy. Sa loob, mabango ang kape at mas magaan ang katahimikan. Kung ganon, sabi ni Nardo, nakangiti, inumin mo na ang kape mo, tapos maligo ka. Pagkatapos, ipapasyal kita para gumaan ang loob mo. Tumayo si Goryo, medyo maingat pa rin ang kilos pero mas ayos na ang lakad. Sige kapitan, biro niya. Nardo lang, tugon ni Nardo, natawa. At least na yon, gising ka at hindi na pasuray-suray. Salamat at inuwi mo ako, sagot ni Goryo, seryoso ang tingin. Kagabi wala na akong alam sa ginagawa ko, pero ngayon malinaw na ulit. Salamat at inuwi mo ako, sagot ni Goryo, seryoso ang pingin. Kagabi wala na akong alam sa ginagawa ko, pero ngayon malinaw na ulit ang isip ko. Sa sandaling iyon, tila gumaan ang hangin. Sa maliit na kwartong amoy kape at may liwanag ng bagong umaga. Nagsimula ang unang maayos na usapan ng dalawang sugatang puso. Hindi para takasan ng sakit, kundi para salubungin ito ng magkasama. Maagang naglakad sina Nardo at Goryo palabas ng eskimita. Bagamat medyo naninibago pa, mas maayos na ang itsura ng duwende. Malinis na ang mukha at bahagya ng may ningning ang mga mata. Luneta muna tayo, sabi ni Nardo, itinuturo ang direksyon. Doon, kahit maraming tao, nakakagaan ang damo at hangin. Nang makarating sila, naupo sila sa malapad na damuhan. Pinagmasdan ni Goryo ang mga punong mataas, tila mga bantay na tahimik. Ang gaganda ng mga punong ito, mahina niyang bulong. Oo nga at matitibay pa, tugon ni Nardo na nakangiti. Kahit gaano karaming bagyo ang dumaan, nakatayo pa rin sila. Sana, ganon din tayo. Tahimik silang nagmasid. May mga batang naglalaro ng bola, may magkasintahang nakahawak kamay. Sa mata ni Goryo, unti-unting kumukupas ang lungkot. Alam mo Nardo, sabi niya, sa kaharian namin, bihira akong umupo ng ganito. Lagi kaming nagtatago, lagi kaming may binabantayan. Ngayon lang ako nakaramdam ng katahimikan. Marami mapalang lilitaw na liwanag kapag may kasabay. Kasi kahit gaano kadilim, mas maliwanag pala kapag may kasama kang humakbang. Dagdag niya at napangiti. Mula Luneta, naglakad sila papuntang Intramuros. Pinisil ni Goryo ang lumang pader, ramdam ang gaspang at bigat ng kasaysayan. Nakakatuwa, parang may bumubulong mula sa bato. Sabi niya, tama ka, sagot ni Nardo. Marami nang dinaan ang giyera at bagyo ang mga pader na yan, pero tulad ng mga puno sa Luneta. Napatayo pa rin ang mga ito. Napalunok si Goryo, parang sumasalamin sa kanya ang pader, sugatan pero nakatayo. Sa Quiapo naman, pinilit nilang sumingit sa mataong simbahan. Ang usok ng kandila at amoy ng sampagita ay sumalubong sa kanila. Magdasal ka, bulong ni Nardo. Tahimik si Goryo, nakapikit, parang kumakapit sa sariling dasal. Sana, sa kabila ng lahat, may dahilan pa para magpatuloy, bulong niya. Nang lumabas sila, mas magaan na ang kanyang mata. At may konting ngiti na sumilip. Kinabukasan, dinala ni Nardo si Goryo sa Baywalk. Malakas ang simoy ng hangin at ang alat ng dagat ay tila nililinis ang kanilang isip. Amoy asin, sabi ni Goryo. Hinahawakan ang ilong. Tama ka, sagot ni Nardo. Pero minsan, yung asin siya ring nagpapasarap sa ulam. Napatawa sila pareho. Pagkatapos, nagpunta sila sa Binondo. Pumasok sila sa isang maliit na kainan at umorder ng hopya at tsa. Habang kumakain, biglang nagdala si Nardo ng mangkok ng soup number 5. Alam mo ba to, Goryo? Tanong niya. Ari ng baka ang sahog. Napatigil si Goryo, halos mabilaukan. Ano? Sabay hawak sa tiyan. Natawa ng malakas si Nardo. Pagkaraan ng ilang segundo, natawa na rin si Goryo. Hanggang sa mapahawak siya sa tagiliran. Matagal-tagal na akong hindi tumatawa ng ganito, sabi ni Goryo. Puno ng luha ang gilid ng mata. Parang tinanggal ang isang malaking bato sa dibdib ko. Yan ang mahalaga. Sagot ni Nardo. Andaan mo, kahit iniwan ka ng isa,
hindi ibig sabihin iniwan ka ng mundo. Tumango si Goryo at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng gaan. Ikatlong araw, pumunta sila sa Manila Zoo. Pagpasok pa lang, namangha si Goryo sa ingay ng mga hayop. Parang piyesta ng mamatunog, bulalas niya. Itinuro ni Nardo ang elepante. Malaki, di ba? Ngumiti si Goryo. Sa aharian namin, may katulad niyan. Higanting alitaptap. Hindi kasing bigat, pero kasing laki. Liwanag naman ang dala. Natawa si Nardo. Higanting alitaptap? Baka masilaw ako ron? Huwag kang mag-alala, biro ni Goryo. Kung may tao ron, iniilawan lang ang daan nila. Hindi kinakalaban. Habang naglalakad sila, itinuro ni Nardo ang mga unggoy. Parang ikaw kagabi, pasuray-suray, tatawa ng malakas, tapos biglang iiyak. Biro niya. Tinapi siya ni Goryo sa braso, kunwari galit. Loko ka talaga, pero tama ka rin, sagot niya, sabay tawa. Dumiretso sila sa kulungan ng mga ibon. Tumitig si Goryo sa makukulay na loro. Sa amin may ibong anluwagi, hindi lang kulay ang dala, pati awit na nakapagpapatahan sa umiiyak. Kung ganon, sabi ni Nardo. Buti na lang, nandito ka. Kasi matagal na akong umiiyak sa loob. Natahimik si Goryo, pero ngumiti. Kung ganon, ako na lang muna ang ibon mo. Pagdating ng hapon, umuwi sila parehong pagod, ngunit magaan ang pakiramdam. Sa pedicab, habang dumadampi ang hangin sa kanilang mga muka, napapikit si Goryo, para bang ninanamnam ang katahimikan. Alam mo, Nardo, mahina niyang sabi, hindi ko inakala na mararamdaman ko ulit na may kasama. Akala ko noong isang gabi. Tapos na ang lahat para sa akin. Tumingin si Nardo sa kanya. Hindi pa tapos ang buhay hanggat may natitirang liwanag. At kung wala, hahanapin natin ito. Imiling si Goryo pero nakaniti. Salamat. Iniwan talaga ako iniwan ng mundo. Baka nga binigyan pa ako ng panibagong pamilya. Habang pumapasok sila sa eskinita, naroroon ang mga kapitbahay. May naglalaba, may nag-aayos ng jeep, may nagbabantay ng tindahan. Sa gitna ng ordinaryong araw, may dalawang nilalang, isang tao at isang duwende na dahan-dahang natututo ulit huminga. Lumipas ang isang linggo mula nang magsimula silang magkasama. Sa bawat araw ng paglalakad nila sa Maynila, pila nababawasan ang bigat sa dibdib ni Goryo. Ngunit dumating din ang araw na kailangan niyang magpaalam. Nardo, sabi ni Goryo habang nakaupo sila sa maliit na mesa, hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ginawa mo. Pero may bagay akong iiwan sa'yo. Inilabas niya ang isang lumang bote mula sa supot na yari sa tela. Malabo ang salamin, pero may mga ukit na hugis alon at bituin. Sa bawat ganaw ng liwanag, tila may kumikislap na munting alon sa loob. Nagulat si Nardo. Ano ito? Bote ito ng hiwaga, sagot ni Goryo. Mahigpit ang tinig. Hindi ito laruan. Para lang ito sa taong marunong mag-ingat at may sipag. Tinapik ni Nardo ang mesa. Parang nag-aalinlangan. Bakit mo binibigay sa akin? Hindi ba dapat sa'yo yan? Dahil nakita ko ang puso mo, sagot ni Goryo. Hindi lahat ng tao lalapit sa isang duwendeng basang-basa at lasing sa ilalim ng LRT. Pero ikaw, nilapitan mo ako, inuwi, pinainom ng kape at hindi mo ako hinusgahan. Kaya para sa akin, ikaw ang karapat-dapat. Tahimik si Nardo, nakatitig sa bote. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Sa isip niya, bakit ako? Kaya ko ba talaga? Kung tatanggapin mo ito, dagdag ni Goryo, alagaan mo ito na parang sarili mong buhay. Kapag ginamit mo ng may disiplina, bubukas ito ng bagong daan para sa'yo. Marahang pinisil ni Nardo ang bote. May init na dumaloy sa kanyang palad. Tila tibok ng bagong pag-asa. Makinig kang mabuti, sabi ni Goryo. At tumuwid ng upo. May mga patakaran ang bote at kapag hindi sinunod, mawawalan ito ng bisa. Inisa-isa niya. 9:09 ng gabi, gumuhit ka ng tatsulok sa mesa gamit ang chalk. Ilagay ang bote sa gitna. Lagyan ng asin hanggang palahapo. Eksaktong 12:00 ng haping gabi, saka mo lang ito dahan-dahang aalugin. 12 pilak na barya ang lalabas. Hindi sobra, hindi kulang.
1 beses lang bawat gabi. Nanlaki ang mata ni Nardo. 12 gabi-gabi? Oo, sagot ni Goryo. Pero tandaan mo, kapag nabura ang guhit, nabasa ang asin, o naalog ang bote bago ang tamang oras, walang lalabas na pilak. Ang kapalit ng hiwaga ay disiplina. Tahimik si Nardo. Kumakabog ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng bagong pag-asa na hawak niya ngayon. Salamat Goryo, mahina niyang sabi. Malaking tulong ito para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito susuklian. Pero isa lang ang maipapangako ko. Kung darating ang araw na maningalangan ka ulit ng kaibigan na masasandalan, nandito ako. Laging bukas ang pintuan ko para sa'yo. Napangiti si Goryo at bago pa man makapagsalita si Nardo ng iba pa, niyakap siya ng duwende, mahigpit. Parang yakap ng matagal nang naghahanap ng tahanan. Salamat din, sagot ni Goryo, naninginig ang pinig. Pagkatapos dahan-dahan siyang umurong at sa isang iglap naglaho ang tanyang kanyo. Naiwan na lamang ang bahagyang usok na unti-unting naglaho sa hangin. Nakatitig si Nardo sa kawalan, hawak pa rin ang bote. Sa puso niya, alam niyang hindi iyon pamamaalam, kundi simula ng mas malaking pagbabago. Dumating ang unang gabi ng ritual. 9:00, maingat na inihanda ni Nardo ang mesa. Hinugasan muna niya ang kamay, saka kumuha ng tsyok. Dahan-dahan niyang iginuhit ang tatsulok. Sa bawat guhit, parang may bumabalik na tiwala sa kanyang sarili. Inilagay niya ang bote sa gitna ng tatsulok, saka ibinuhos ang asin hanggang kalahati ng bote. Habang ginagawa iyon, bumalik sa isip niya ang kapatid niyang minsang humila sa kanya mula sa bingit ng pagbagsak. Kuya, may kapatid kang hinding-hindi ka iiwan. Ngayon, tahimik siyang huminga. Para sa akin ito, para sa kapatid ko, para sa muling pagbangon. Umatras siya para bang bantay sa isang altar, at parang biglang tumahimik ang paligid at ang tanging maririnig ay ang tik-tak ng orasan sa dingding. Tamang oras, huwag magmadali, bulong niya, inuulit ang sinabi ni Goryo. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, lumapit si Nardo, kinakabahan pero buo ang loob. Hinawakan niya ang bote at dahan-dahang inuga. Klatak, 1, klatak, 2, hanggang sa umabot ng 12. Ang tunog ng pilak na tumatalbog sa lumang lata ng biskwit ay musika sa anyang pandinig. Napatingin siya sa mga baryang uminang sa ilalim ng ilaw. Hindi ito ginto, hindi rin milyones, pero sapat para makapagsimula. Hawak ang mga barya, pumikit siya at nagpasalamat kay Goryo na nagbigay ng bote at sa langit na nagbukas ng bagong simula. Matapos ang 1 linggo, sapat na ang ipon para makabili ng mga paninda. Ilang sako ng ukay mula sa kapitbahay na seller at inayos niya ang mga ito sa maliit na pwesto sa Quiapo. Umuulan ng kaunti pero hindi siya alintana. Ang mahalaga, may panimulang hakbang na siya. Habang inaayos ang mga damit, pumasok ang unang suki, bumili ng jacket, sunod ay maong, sunod ay blouse. Maghapon siyang nagbenta at sa bawat piraso ng damit na naibebenta niya, pakiramdam niya'y unti-unting bumabalik ang lakas at tiwala sa sarili. Sa isip niya, hindi lang ito pera, ito ang pagbalik ng tiwala sa kanyang sarili. Pag-uwi, hawak niya ang kaunting kinita pero ang ngiti niya ay parang milyonaryo. Sa loob ng pedicab, nakatingala siya sa mga ilaw ng poste. Naalala niya ang ritual ng bote na ginagawa niya gabi-gabi, ang guhit ng tatsulok, ang asin at ang maingat pag-alog nito tuwing hating gabi, 12 pilak, bulong niya. Pero ang kapalit ay pag-asa, tapang at bagong simula. Sa maliit na kwartong inuupahan, muling inilagay ni Nardo ang bote sa mesa. Pinagmasdan niya ito parang kaibigan na tahimik na nagbabantay. May bagong simula para sa akin, mahinang sabi niya. At doon nagsimula ang unang ikot ng kanyang muling pagbangon. Hindi na bilang taong iniwan at binigo, kundi bilang taong may hawak na bagong ritmong magdadala sa kanya sa mas maliwanag na kinabukasan. Mabilis na nauubos ang paninda ni Nardo.
Kapag maulan ang panahon, halos mag-agawan pa ang mga tao sa mga jacket sa kanyang pwesto. Habang inaabot ang sukli, nagsimulang maglista si Nardo ng mga pangalan ng suki. "Kuya, bukas babalik ako ha. May gusto pa akong bilhin na pantalon naman," sabi ng isang babaeng tindera ng prutas na bumili ng 3 blouse. "Oo ate, isusulat ko pangalan mo para kapag may bagong dating, ite-text niyan kita agad," sagot ni Nardo sabay ngiti. Unti-unting nadagdagan ang kanyang talaan. Si Mang Lando na driver ng jeep, si Aling Puring na tindera ng gulay at maging ang ilang estudyante na nagtitipid sa baon. Sa bawat tangalan, pakiramdam ni Nardo ay dumadagdag din ang kumpiyansa sa sarili. "Ang sikreto pala," sabi niya habang inaayos ang paninda. "Hindi lang kita, kundi ang pagbabalik ng mga tao dahil may tiwala sila at naniniwala sila sa iyo." Ngumiti si Nardo sabay ayos ng mga nakasampay na damit. "Hindi ate, kasi disiplina ang puhunan ko. Hindi ako basta bumibili ng sobra. Ang bawat barya iniipon. At kapag may mali ako, agad kong tinatama." Tahimik siyang inoobserbahan ng mga kapwa tindero. Ang ilan ay nagtaka, ang iba ay napangiti. Sa Quiapo na puno ng tawaran at bilis, may isang Nardo na marunong ngumiti at magbigay ng tamang sukli. Isang umaga, nagpasya si Nardo na sumubok na bumili ng maramihan. "Hindi pwedeng dito lang ako sa maliit. Kailangan kong matutong pumili sa Divisoria," sabi niya sa sarili. Pagdating sa Divisoria, sinalubong siya ng ingay ng mga kargador, tawag ng tinderang nakasampay ang mga damit, at ang amoy ng bagong bukas na karton ng mga damit. Medyo kinabahan siya. Hawak ang maliit na sobre ng pera. Lumapit siya sa isang tindahan na may nakaupong matandang babae. Matikas, matalim ang tingin, pero may aura ng respeto. "Magandang araw po," bati ni Nardo. "Magandang araw din," sagot ng babae, nakatitig sa kanya. "Bago ka rito, anong hanap mo?" "Okay po, pero gusto ko yung sulit. Matibay, maganda ang tahi, kahit hindi branded, basta maayos." Ngumiti ang babae, bahagyang napaangat ang kilay. "Ako si Madam Lita. Dito, hindi ka basta bibili. Dito, dapat matuto ka. Tingnan mo tong jacket na ito." Binuklat niya ang balikat ng jacket. Ang tatak madali lang gayahin, pero ang tahi, hindi. Pinisil ni Nardo ang gilid. "Oo nga po, pantay ang tahi, matibay." "Yan ang tandaan mo," dagdag ni Madam Lita. "Huwag kang magpapadala sa kumikinang. Tingnan mo kung kaya mong ibenta ng marangal." Tumango si Nardo, parang estudyanteng sumusunod sa guro. Bumili siya ng tama lang, hindi sobra, hindi kulang. Habang binibilang ni Madam Lita ang bayad, ngumiti ito. "Maayos kang tao, Nardo. Bumalik ka ulit dito. Ang mga tulad mo ay kumikita at hindi basta nalulugi," sabi ni Madam Lita. Ngumiti si Nardo, bahagyang yumuko bilang paggalang. "Maraming salamat po sa payo, Madam Lita. Hindi lang kayo maganda, kundi matalino at madiskarte rin." Bahagyang natawa si Madam Lita at umiling. "Nao, bolero ka rin pala. Sige na, bumalik ka dito kapag kailangan mo. Tandaan mo ang sinabi ko, sa negosyo, mas matibay ang disiplina kaysa sa ganda ng paninda." Pag-uwi niya, mabilis ding naibenta ang mga nakuha niyang jacket at pantalon. Ang mga suki ay natuwa sa kalidad. Habang abala si Nardo, may isang lalaking nakasilip mula sa malayo, si Pilo. Isa siyang matagal ng tindero sa Quiapo, sanay sa tawaran at bilis. Ngunit ngayon, nakikita niyang dumarami ang mga bumibili kay Nardo. Bulong niya, nakapamulsa. Bago pa lang pero parang mabilis kumangat. Pinagmamasdan niya kung paano ngumiti si Nardo sa bawat suki, kung paano siya marunong makipag-usap nang hindi nanlalamang. At sa isip ni Pilo, may sikreto tong lalaking to, hindi lang basta tsamba. Kinagabihan, habang sinusulat ni Nardo ang kanyang talaan ng benta, hindi niya alam na may mata nang nakatutok sa bawat kilos niya. Sa maliit na kwartong inuupahan, iniayos ni Nardo ang natirang paninda. Habang hawak ang isang jacket, napangiti siya. "Hindi ko akalaing aabot ako rito. Dati bote ng alak ang hawak ko. Ngayon, bote ng hiwaga at tela ng pag-asa." Umupo siya, iniisip ang mga nangyari.
sa bawat tawanan sa suki, sa bawat payo ni Madam Lita, sa bawat tingin ng kapitbahay na humahanga, parang unti-unting bumabalik ang taong dating nawala. Salamat Goryo, bulong niya sa hangin. Hawak ang bote sa mesa. At salamat sa langit. Unti-unti natututo na ulit akong lumakad at sa labas ng kanyang bintana, ang Quiapo ay patuloy ang ingay. Tila nagpapahalala na sa gitna ng kaguluhan, may mga taong natututong bumangon ng may ngiti. Dahil sa kita at sa tulong ng mahiwagang bote na patuloy nang nagbibigay ng mga pilak gabi-gabi, unti-unting lumaki ang negosyo ni Nardo. Mula sa isang maliit na pwesto sa Quiapo, nakapagbukas siya ng mga tindahan sa Santa Mesa, Baclaran at sa iba pang palengke. Hindi na siya basta nagtitinda lang. Ngayon, may sistema na siya at katuwang niya ang nakababatang kapatid na si Erwin na ginawa niyang manager ng kanilang mga tindahan. Isang araw, nagtipon siya ng mga tauhan sa isang maliit na bodega. Mga dating pedicab driver, tinderang kapitbahay at ilang batang dati tambay na ngayon ay tauhan na. Nasa harap si Nardo, hawak ang talaan at katabi niya si Erwin na may dalang kuwaderno ng resibo at listahan ng suki. Mga kasama, panimula ni Nardo habang nakatayo sa harap nila, hawak ang talaan. Hindi ko malilimutan ang mga panahong wala akong direksyon. Pero kayo, andyan, kahit sa maliit na paraan. Nag-aabot ng ulam, kape at mga salitang, "Nardo, kaya mo yan, magpakatatag ka." Sandaling huminto si Nardo sa katumingin sa bawat isa. Ngayon oras na para masuklian ko ang lahat ng kabutihan ninyo sa akin. Hindi lang ito negosyo para sa akin. Ito ay para sa ating lahat. Gusto kong sabay-sabay tayong umangat. Walang maiiwan, lahat ay may bahagi. Dinugtungan ni Erwin. At bilang manager, sisiguraduhin ko na maayos ang talaan ng paninda at kita. Gusto ni Kuya, malinaw lahat. Walang lusutan, kaya't bawat isa sa inyo may pananagutan. Hindi lang sa negosyo, undi sa pangalan natin. Nagtaas ng kamay si Marcelo, dating kargador. Paano kung bumagsak ang benta? Ang bilis ng paglaki ng negosyo, baka mahirapan tayo. Tumango si Nardo. Hindi natin kakayanin kung kanya-kanya tayo. Pero kung may tiwala, disiplina at pagkakaisa, mas tatagal tayo. Ang puhunan natin ay hindi lang pera, undi pangalan. Kapag sinabi ng tao na maayos kang kausap, babalik at babalik sila. Tahimik ang lahat. Ang ilan nakangiti, ang iba seryoso, pero halata ang pag-asa sa kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, ramdam nila na may dalawang lider, magkapatid, na handang isama sila sa laban at hindi lang basta tratuhin bilang mga utusan. Matapos ang pulong, nilapitan si Liza, isang batang ina na ngayon ay cashier sa tindahan. "Kuya Nardo, salamat ha. Dati sa tabi lang ako ng kalsada nagbebenta ng candy. Ngayon, may direksyon na rin ang buhay ko." Mumiti si Nardo. "Hindi lang ako ang dahilan, Liza. Kayo ang nagbibigay lakas sa akin para magpatuloy ako." Sumingit si Erwin, nakangiti. "At huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong may tamang ulat ang bawat benta para malinaw ang kita mo. Hindi na tayo gaya ng dati. Ngayon, may sistema na tayo." Hindi nagtagal, nakabili siya ng sasakyan para sa delivery. Isang used na L300 pero maayos pa rin. Sa unang biyahe, sumama si Erwin at Nardo. "Kuya, tingnan mo," sabi ni Erwin habang nakasilip sa likod. Puno ng karton ang van. "Dati, pedicab lang ang dala mo. Ngayon, may delivery van na tayo." Napatawa si Nardo. "Oo nga, dati bote ng alak ang pasan ko. Ngayon, karton na ng mga damit. Mas mabigat, pero mas masarap dalhin." Paglaon, nakapagpundar bin sila ng bahay sa isang tahimik na barangay. Sa unang gabi bago sila natulog, nag-usap sina Nardo at Erwin sa sala. Tahimik ang paligid at ang liwanag ng bumbilya ay banayad na sumisinag sa kisame. "Naalala mo, kuya?" sabi ni Erwin, nakangiti. "Dati, nangungupahan ka lang sa isang napakaliit na silid. At kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Ngayon, may sarili ka ng bahay. Matibay ang kisame, maliwanag ang ilaw at maluwag ang bawat sulok."
Napatingin si Nardo sa paligid at napangiti. Oo, Erwin, para ito sa atin, para may matatawag na tahanan, hindi na inuulan at hindi na pinagtityagaan. Sa garahe, nagpatayo sila ng maliit na espasyo para sa makina. Kumuha sila ng ilang mananahi mula sa komunidad. Mga nanay, mga binata at dalaga, panimula ni Nardo. Hindi na lang tayo nagbebenta ng ukay. Gagawa tayo ng sarili nating linya ng damit. Gusto kong may tatak tayo, tatak na maaasahan. Nagtaas ng kamay ang isang mananahi. Kuya Nardo, paano kung hindi bilhin ng tao ang gawa natin? Baka mas piliin nila yung galing abroad. Naunang sumagot si Erwin. Kapag may puso ang gawa, nararamdaman ito ng mga tao. Hindi kailangang imported para maging maganda. Basta may tiyaga at malasakit, mapapansin at tatangkilikin din nila. Ngumiti si Nardo at tumango. Ama ang kapatid ko, kaya wag na tayong magduda. Simulan na natin. Isang gabi, abala ang lahat sa garahe. May nagtatahi, may nagbabalot, may kumakanta pa habang nagtatrabaho. Nakaupo si Nardo sa gilid, hawak ang tasa ng kape. Katabi niya si Erwin na abala sa listahan ng order at gastos. Uya, sabi ni Erwin, tingnan mo sila. Dati puro pangarap lang. Ngayon parang pamilya na natin lahat. Tumingin si Nardo sa paligid. Mga dating pedicab, tindera, tambay, at nanay na ngayon may sariling trabaho. Napangiti siya, mahigpit na hawak ang tasa ng kape. Ganito pala ang pakiramdam ng buhay na may kabuluhan, bulong niya. Hindi na lang para sa akin ang bawat pilak, kundi para rin sa kanila at para sa kinabukasan nating lahat. At sa gabing iyon, sa pagitan ng ingay ng makina at halakhakan ng kanyang mga tauhan, magkasamang naramdaman ng magkapatid na unti-unti nang nabubuo, hindi lang ang isang negosyo, kundi isang komunidad na sabay-sabay bumabangon. Isang hating gabi, maulan ang panahon at halos walang tao sa kalsada. Tahimik ang paligid, maliban sa patak ng ulan at kaluskos ng mga daga sa estero. Sa di kalayuan, nakatanaw si Pilo sa maliit na bintana ng bodega. Si Nardo, nakaupo sa mesa, hawak ang bote. Nakasindi ang maliit na lampshade at animoy may gintong liwanag na nagmumula sa loob ng salamin. Tahimik siyang nagguhik ng tatsulok gamit ang tsyok. Saka dahan-dahang ibinuhos ang asin hanggang kalahati ng bote. Hindi makapaniwala si Pilo. Yun pala, yun ang sikreto niya. Bulong niya sa sarili, halos lumalakas ang tibok ng puso. Nang makita niyang inalog ni Nardo ang bote, bumagsak isa-isa ang 12 pilak na barya. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa loob ng lata ng biskwit. Klatak, klatak, klatak. Napatakip ng bibig si Pilo, pigil ang hininga. Diyos ko, kamangha-mangha. Sa loob-loob niya umigting ang inggit. Nang matapos si Nardo, itinabi nito ang bote, pinatay ang lampshade at lumabas ng bodega upang umuwi. Naiwan si Pilo sa dilim. Nanginginig ang kamay. Hindi lang siya ang may karapatan dito. Gusto ko rin makatikim ng ganitong yaman, sabi niya sa sarili. Makalipas ang ilang araw, muling bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay kumukulog at ang ilaw ng mga poste ay halos nilalamon ng dilim. Doon sinamantala ni Pilo ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok sa bodega. Nabasa ang tsinelas niya sa sahig na may tagas at bawat yapak ay lumilikha ng tunog. Kinakabahan man, pinilit niyang tumuloy. Nasa gitna ng mesa ang bote, nakapwesto pa rin sa loob ng tatsulok ng tsyok. Kalahati ang laman nitong asin at kumikislap ang bote na para bang humihinga. Nilapitan niya ito, nanginginig ang kamay. Sa wakas, akin ka na. Inabot niya ang bote, ngunit sa pagmamadali, nadunggol ng kanyang siko ang guhit ng tsyok. Halos mabura ang isang kanto. Biglang bumigat ang hangin. Parang may malamig na presensya na bumalot sa buong silid. Napaatras siya, ngunit mahigpit pa rin niyang hinawakan ang bote. Umihip ang malamig na hangin at sa isang sulok ay sumiklab ang kakaibang liwanag. Si Goryo ay nandoon, ngunit nanatiling nakatago sa paningin ni Pilo. Ang naramdaman lang ng magnanakaw
ay isang presensyang malamig at mabigat na parang may nakasunod sa bawat tibok ng kanyang puso. Tumindig ang mga balahibo ni Pilo. Nanginginig ang tuhod. "Sino ka?" sigaw niya, halos mabaliw sa takot. Hindi sumagot agad si Goryo. Sa halip, kumilos ang mga muebles. Ang mesa ay umangat. Ang mga kahon ay lumutang at ang mga silya'y umiikot na parang mga multo. Ang tunog ng hangin ay umalingaw-ngaw na tila may bagyo sa loob ng bodega. May kakaibang ngiti sa labi si Goryo habang nagsasalita. "Ibalik mo ang bote, Pilo. Dahil kung hindi, wala kang ligtas. Susundan kita saan ka man magpunta at araw-gabi mumultuhin kita." Napahiyaw si Pilo, hawak ang ulo. "Tama na! Ibabalik ko na ang bote. Hindi ko na ito uulitin. Patawad." Sigaw niya, nanginginig ang tinig. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan at sa sobrang takot, napaihi siya sa kanyang pantalon. Kaya't ramdam niya ang bigat at lagkit nito sa kanyang hita. Nanginginig ang kamay habang dahan-dahan niyang ibinabalik ang bote sa gitna ng tatsulok. Halos mabuwal ang kanyang tuhod sa kaba at bawat segundo'y tila may malamig na presensyang nakamasid mula sa dilim. Parang anino na handang sumunod saan man siya magpunta. Tumigil ang pag-ikot ng mga muebles at dahan-dahang bumalik sa dati ang lahat. Kasabay noon, dumating si Nardo. Basang-basa sa ulan, dala ang flashlight at payong. Nabigla siya sa nakita, si Pilo, nakaluhod at nanginginig, habang ang bote ay nasa gitna pa rin ng mesa. "Pilo!" sigaw ni Nardo. Nagtataka. "Anong ginagawa mo dito?" Humahagulgol si Pilo. "Nardo, patawarin mo ako. Nakita kita minsan, inalog mo yang bote. Doon ko nalaman kung bakit ka biglang umangat. Gusto ko ring umasenso. Pero mali ang ginawa ko." Lumapit si Nardo, nakakunot ang noo, ngunit kalmado ang tinig. "Kung gusto mo umasenso, may paraan. Pero hindi ito. Hindi sa pagnanakaw. Alam mo yan, Pilo." Nakatingin si Goryo kay Nardo, saka tumango, bago tuluyang naglaho sa hangin. Tahimik ang silid. Tanging tiktak ng lumang orasan ang maririnig. "Pilo," sabi ni Nardo, mabigat ang tinig. "Matagal ka na ring nagtitinda sa Quiapo. Alam mo ang hirap. Pero bakit pinili mo pa ring magnakaw?" Luhaan si Pilo, nanginginig ang boses. "Habang ikaw, may van, may tindahan, may mga tauhan. Ako naman, isang pwesto na halos wala nang bumibili. Nalulugi ako, Nardo. Pakiramdam ko kinakain na ako ng inggit at kawalan ng pag-asa." Huminga ng malalim si Nardo, saka inilapit ang kamay. "Kung gusto mong magsimula ulit, tutulungan kita. Pero tandaan mo, walang shortcut sa tagumpay. Ang bote, hindi para sa lahat. Ang tunay na puhunan, tiwala, tiyaga at disiplina." Dahan-dahang inabot ni Pilo ang kamay ni Nardo. Salamat sa pangalawang pagkakataon. At sana, Pilo, sana wag mong ipagsasabi kahit kanino ang tungkol sa bote. Hindi ito para sa lahat at baka magdala lang ng kapahamakan kung mapunta sa maling kamay. Nanginginig pa rin ang boses ni Pilo, pero pilit siyang ngumiti. "Hindi ko ipagsasabi, Nardo. Sapat na ang naranasan ko kanina. Baka multuhin pa ulit ako ng kaluluwa niyan kung ipagsasabi ko ito." Muling inayos ni Nardo ang guhit ng tiyok. Marahang inayos ang nadunisan at iginuhit muli. Pinunasan niya ang bote, saka inilagay sa tamang pwesto. Sa loob niya naramdaman niyang muling naselyuhan ang hiwaga at sa kanyang tabi, si Pilo ay tahimik na nakaluhod, hindi na bilang magnanakaw, kundi bilang taong nagsimulang makaramdam ng hiya at pagnanais na magbago. Habang humuhupa ang ulan sa labas, nagsalita si Nardo. "Simula bukas, Pilo, tutulungan kitang bumangon. Pero kalimutan mo na ang bote. Ang tunay na hiwaga ay nasa kamay ng taong marunong magsikap." Tahimik na tumango si Pilo. Sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at katahimikan, nagsimula ang isang bagong yugto. Hindi lang para kay Nardo,
kundi pati na rin kay Pilo na muntik maligaw ng tuluyan sa dilim ng kasakiman. Lumipas ang ilang taon, lalo pang lumaki ang negosyo ni Nardo dahil sa disiplina, sipag at sa mahiwagang bote na gabi-gabi nagbibigay ng pilak. Unti-unti niyang pinalawak ang abot ng kanyang kalakalan. Ang dati niyang maliit na pabrika ay lalo pang lumaki. Mas maraming makina ang nadagdag, mas maraming mananahi ang nakuha, at nagkaroon pa ng sariling quality control team. Sa inuupahang warehouse, unti-unti itong naging mas organisado at maayos, parang isang pabrika na kayang sumabay sa malalaking kumpanya. Unti-unti, nakilala ang sariling tatak ng kanilang linya. Mga simpleng damit na matibay, maayos ang tahi, at abot kaya ng masa. "Kuya," sabi ni Erwin habang tinitingnan ang bagong pintura sa pader ng pabrika. Dati namimili ka lang ng ilang pirasong jacket. Ngayon, sariling pangalan na ang nasa etiketa ng damit. Sino mag-aakalang aabot tayo rito? Napangiti si Nardo. "Hindi lang ito tungkol sa akin, Erwin. Lahat ng kasama natin may ambag dito. Kaya dapat hindi lang kita ang habol natin, kundi pangalan at tiwala ng tao." Lumapit ang isa sa mga mananahi. Pawis ang noo pero masaya ang ngiti. "Maraming salamat, Nardo. Dahil sa sahod at tulong mo, malapit ko nang mapagtapos ng kolehiyo ang kapatid ko. Hindi ko akalaing mangyayari yon." Napatingin si Nardo sa mga mata ng trabahador. Sa likod ng kanilang pagod nandoon ang pag-asa. "Huwag kang magpasalamat sa akin lang," sagot niya. "Pinaghirapan din natin lahat to. Hanggat nagtutulungan tayo, hindi lang kapatid mo ang makakatapos, mas marami pa tayong matutulungan." Sa dingding ng pabrika, nakapaskil ang malalaking poster na may nakasulat, "Ritmo, hindi ratratan." Paalala ito ni Goryo noon na hindi dapat minamadali ang yaman, kundi hinuhulma ng disiplina at tamang panahon. Araw-araw dinadagsa ng mga order ang pabrika. May mga wholesaler mula probinsya, may mga tindera sa Baklaran, may mga online seller na nakipag-partner sa kanila. Sa bawat resibo na hawak ni Erwin, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Pero higit pa roon, ramdam din ang pag-usbong ng pangarap na dati tila imposible. Ngunit dumating din ang araw ng pagsubok. Isang hapon, habang nasa gitna ng meeting kasama ang mga tauhan, biglang napahawak si Nardo sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang mukha at halos mawalan siya ng hininga. "Uya!" sigaw ni Erwin. Agad siyang inalalayan. "Mga kasama, tulungan niyo akong isakay siya sa kotse. Dalhin natin sa ospital." Sa emergency room, mabilis kumilos ang mga nurse. Tinanggal ang kanyang polo. Ikinabit ang panawire at umalingaw-ngaw ang beep ng makina. Kinailangan siyang operahan agad, bypass surgery. Nang dalhin si Nardo sa emergency room, habang inaayos ang mga makina, binuplat ng pangunaring doktora ang chart. Pagtingin niya sa pangalan ng pasyente, saglit siyang natigilan. Leonardo Salazar. Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso at bahagya siyang napakapit sa chart. Si Doktora Melissa, ang babae mula sa nakaraan ni Nardo. Hindi inasahang siya ang hahawak sa kaso ng dating minahal at iniwan. 2 araw siyang walang malay. Tahimik lang ang silid. Si Erwin ay halos hindi umaalis sa tabi. Hawak palagi ang kamay ng kanyang kuya. Pagkatapos ng operasyon, isang umaga, unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Malabo pa ang paningin, pero nang luminaw, nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng kama. Nakasuot ng white coat, hawak ang chart, nanginginig ang labi. Napatitig siya, napalunok at halos hindi mapapagsalita. "Ikaw," mahina niyang sambit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Nardo, gulat at puno ng alaala, at si Relisa, nanginginig ang labi, halos mawalan ng lakas ang tuhod. "Nardo," halos pabulom na sabi ni Doktora Melissa. "Ako ito, si Melissa." Nanigas ang panga ni Nardo. Mahigpit ang hawak sa kumot. "Melissa, ikaw ba talaga? O epekto lang ito ng gamot sa katawan ko?" Napatakip ng bibig ang doktora. Pinipigil ang panginginig ng tinig. "Hindi, Nardo. Totoo ito.
Ako ang nag-opera sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon. Pero ako rin ang dahilan kung bakit halos nawasak ang buhay mo noon. Umikot ang tingin ni Nardo. Tila hindi alam kung matatawa o iiyak. Ikaw ang nagligtas sa akin. Matapos mo akong iwan, Melissa, nang makapagtapos ka sa pagkadoktor dahil sa mga taon kong sakripisyo sa Saudi. Naluha si Melissa. Alam kong wala akong karapatan na humarap sa'yo. Pero nang makita ko ang pangalan mo sa chart, muntik akong mawalan ng lakas. Hindi ko inasahan na ikaw ang pasyente. At Nardo, hanggang ngayon, pasan ko ang bigat ng ginawa ko. Tahimik si Nardo, nakatingin sa kisame. Unti-unting bumalik sa kanya ang alaala. Ang mga gabing halos hindi na siya natutulog sa Saudi. Puro overtime para lang makapagpadala ng pera. Ang bawat sahod na hindi niya hawak dahil diretso sa tuition at gastusin ni Melissa sa medical school. At ang pagbabalik niya sa Pilipinas, wala ng pera kundi kaunting alahas na ibinenta niya para may pambili ng alak. Melissa, mahinang bulong ni Nardo. Mabigat ngunit malinaw. Ibinigay ko lahat sa'yo, lahat ng sahod ko sa Saudi. Ipinadala ko, lahat ng overtime, tinidis ko. Pag-uwi ko rito, wala na akong naipon. Mga alahas lang ang naiwan na pinenta ko pang araw-araw hanggang sa mauwi ako sa bote ng alak. Hanggang sa pedicab na lang ang suwalo sa akin. Pumatak ang luha ni Melissa. Alam ko at araw-araw kong pinagsisisihan yon. Minahal kita, Nardo, pero naging mahina ako. Pinili kong tumakbo kaysa manatili. At ngayon, nandito ako, humihingi ng kapatawaran. Sana, kahit papaano, mapatawad mo ako. Napatipig si Nardo kay Melissa. Mabigat ang hininga. Melissa, minahal kita ng sobra. At kahit iniwan mo ako, hindi ko na hawak ang nakaraan. May sarili ka ng buhay. At may iba ka na ring kasintahan. Ako naman, may bagong direksyon na. Ang kaya ko na lang ibigay ay ang pagpapatawad at pinapatawad na kita. Napasubsob si Melissa sa gilid ng kama, humahagulgul. Salamat, Nardo. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Dahan-dahang iniabot ni Nardo ang kanyang kamay. Marahang ipinatong sa balikat niya. Kung talagang gusto mong bumawi, ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting doktor. Gamuin mo ang mga taong tulad kong muntik mawalan ng pag-asa. Doon mo ibuhos ang lahat ng pagkukulang mo. Kinabukasan, bumalik si doktora. Melissa dala ang mga papeles ng ospital. Nardo, huwag mo nang usipin ang bill dito. Ako na ang bahala. Hayaan mo ako na ang magbayad bilang pagbawi. Umiling si Nardo, marahang umiti kahit may hapdi. Melissa, ang sakit na dinanas ko noon. Hindi mabubura ng kahit anong bayad. Hindi pera ang lunas sa sugat na iniwan mo. Pero ang buhay ay kailangan natin na ipagpatuloy. At natutunan ko na may nagmamahal pa rin sa akin. Ang kapatid ko, ang mga kasama ko, at ang mga taong hindi ako iniwan. Nanginginig ang labi ni Melissa, pinunasan ang luha. Salamat, Nardo. Kahit sa ganitong paraan, pinatawad mo ako. Paglabas niya ng silid, naiwan si Nardo at si Erwin. Kuya, bulong ni Erwin. Mahigpit ang hawak sa kamay ng kapatid. Hindi ko alam na ganyan kabigat ang lahat ng pinagdaanan mo. Pero salamat dahil kahit sugatan ka, natuto ka pa ring magpatawad. Ngumiti si Nardo, mahina ngunit matatag. Erwin, tandaan mo ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera, hindi bahay. Ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magpatawad. Dahil doon, nagiging malaya ang tao. Niyakap siya ni Erwin at sa malamig na hangin ng ospital, kapwa nila naramdaman na kahit mabigat pa rin ang sugat ng nakaraan, mas magaan na ang kinabukasan. Paglipas ng panahon, lalo pang lumago ang negosyo ni Nardo at Erwin. Ang mga dating tindahan sa Quiapo, Baclaran at Santa Mesa ay nagkaroon ng mga sanay sa iba't ibang lungsod. Ang kanilang pabrika na dati inuupahang maliit na warehouse lamang, ngayon ay mas malaki at mas organisado na. Kuya, tingnan mo, sabi ni Erwin. Hawak ang bagong kontrata mula sa isang malaking mall. Kukunin nila ang linya natin bilang supplier.
Ibig sabihin, makikita na sa buong bansa ang tatak natin. Napangiti si Nardo. Pinisil ang balikat ng kapatid. Erwin, ang layo na nga ng narating natin. Pero tandaan mo, hindi lang ito atin. Kasama natin ang lahat ng taong nagtulungan. Mula sa tindera, pahinante, hanggang sa mga mananahi. Sila ang dahilan kung bakit tumibay tayo. Kinagabihan, bago magsara ang pabrika, lumapit ang ilan sa mga trabahador. Si Lisa, ang dating cashier na ngayon ay supervisor, nagsalita. Kuya Nardo, gusto lang naming magpasalamat dahil sa trabaho rito. Napagtapos ko ang panganay ko sa high school. Malapit na siyang mag-college. Sumingit naman si Mang Selo, dati kargador. Ako rin kuya, dati araw-araw wala akong tiyak na kita. Pero ngayon, may maayos na sahod, may benepisyo at higit sa lahat, may respeto. Napaluha si Nardo habang nakikinig. Hindi ako ang dapat pasalamatan, kundi ang lahat ng sakripisyo nyo. Ang pangarap ko, pangarap din nyo. Kaya't sabay-sabay tayong aangat. Yan ang tunay na yaman kapag may nababago tayong buhay. Pag-uwi sa bahay, naupo sina Nardo at Erwin sa balkonahe. Hawak ang tig-isang tasa ng kape. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at ilaw ng poste ang kasama nila. Kuya, sabi ni Erwin, nakatitig sa langit, kung iisipin mo, dati halos bumigay ka na. Pero ngayon, kita mo, may sarili tayong bahay, may negosyo, may mga taong umaasa sa atin. Paano mo nagawa yun? Huminga ng malalim si Nardo. Dahil sa inyo, Erwin, ikaw ang unang tumulong sa akin nang magsimula. At dahil din sa mga taong naniwala, hindi ko pwedeng sabihin akin lang ito. Lahat tayo may ambag. Ngumiti si Erwin, bahagyang napaluha. Kuya, pangako, hindi kita iiwan. Kasama mo ako hanggang dulo. Pumasok si Nardo sa kanyang silid at lumapit sa mesa kung saan nakapwesto ang mahiwagang bote. Maingat yang ginuhitan ng tsook ang tatsulok, naglagay ng asin at dahan-dahang inalog ang bote. Muli, bumagsak ang pilak na barya. Isa-isa, kumalansing sa maliit na lata. Pinikit niya ang mata, tahimik na nagdasal. Salamat Panginoon, hindi ko hihilingin ang sobra. Basta't manatiling ligtas ang pamilya ko at ang mga tao ko, sapat na ito. Habang nagbubuhos ng kape si Nardo, biglang umihip ang malamig na hangin. Sa isang iglap, naroon na si Goryo, nakaupo sa bangkito, may hawak ng tasa na para bang kasabay niyang naghintay sa aroma ng kape. Napangiti si Nardo, medyo napailing. Aba Goryo, kahit kailan, marunong kang pumili ng tamang oras. Buti na lang, marami pang kape. Ngumiti si Goryo. Sahay pa ba? Siyempre sa kape. Matagal na rin mula noong huli tayong nagkita, kaya naisip kong dumaan. Natawa si Nardo, sabay abot ng tasa. Mabuti at dumalaw ka, Goryo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala ako sa ganitong kalagayan ngayon. Umupo si Goryo at sumimsim ng kape. Wala yon, Nardo. Ang mahalaga, ginamit mo ng tama ang pagkakataon. Hindi lahat kaya yon. At masasabi kong ipinagmamalaki kita. Tumango si Nardo. Seryosong nakatingin sa kanya. Ang bote, lagi kong tinatandaan, hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng kasama kong bumangon. Kaya lagi akong nagpapasalamat. Numisi si Goryo. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka iiwan ng hiwaga. Dahil alam nitong nasa mabuting kamay ka. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang ngumiti si Goryo. Alam mo, may bago na akong kasintahan. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang ngumiti si Goryo. Alam mo, may bago na akong kasintahan. Napakunot ang noo ni Nardo, sabay lagok ng kape. Ha? Talaga? Sino naman ang nakabihag sa isang duwende na kasing kulit mo? Siyempre, duwende rin. Sagot ni Goryo na may halong biro. Kumindat pa. At kapag kinasal kami, obligado kang dumalo sa kaharian namin. Ikaw ang magiging espesyal na panauhin. Kapag hindi ka pumunta, palulutangin ko ulit lahat ng webles sa bahay mo. Napahalakhak si Nardo, halos mabitawan ang tasa ng kape. Ikaw talaga, Goryo, hindi ka na nagbago. Pero sige, pupunta ako. Ahit saan pa yan, kahit sa ilalim ng lupa. Ngumiti si Goryo, sabay tungga ng kape na parang hindi mainit. Yan ang gusto ko sa'yo,
marunong kang tumawa kahit marami ka ng dinaanan. Huwag mong kalilimutan, Nardo, ang tunay na hiwaga hindi lang nasa bote. Nasa pusong marunong magpasalamat at sa taong marunong magbahagi. Sandaling natahimik si Nardo, saka siya tumango. Salamat, Goryo. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala ako ripo ngayon. Natutunan ko, hindi sungatan ng kayamanan ang kapal ng bulsa, kundi kung ilang puso ang natutulungan mo. Sandaling natahimik ang dalawa, habang sa labas ay umuugong ang hangin ng gabi. Tila ba pati mga bituin ay nakikinig sa kanilang usapan. Nag-iba ang tono ni Goryo, naging seryoso. Nardo, ako naman ang magpapasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa lungkot. Naalala mo ba noong gabi na halos wala ka ng pag-asa? Doon ako lumapit sa'yo. Pero ang totoo, ako rin, lugmok sa bigat ng sarili kong nakaraan. Pero dahil tumayo ka, nagpatuloy at naniwala, nahawa rin ako. Pinalakas mo ang loob ko, Nardo. Napakagatlabi si Nardo, saglit na natahimik. Tiningnan niya si Goryo. At sa mga mata niya'y may halong gulat at pasasalamat. Hindi ko akalain ganun kalalim ang pinagdadaanan mo noon. Pero natutuwa ako na kahit paano naging dahilan ako para muli kang bumangon. Kaibigan, para sa akin, isa tong pinakamahalagang biyaya na nagkaroon ako ng pagkakataong mapasaya ka. Ngumiti si Goryo, may bahid ng luha sa anyang mata. At doon, Nardo, hindi mo alam kung gaano mo ako nailigtas. Sa halip na malunod sa lungkot, natuto akong muling ngumiti. Salamat sa iyo. Napatingin si Nardo sa tasa niyang ubos na ang laman. Kung ganun, tama ka. Ang hiwaga nasa pagtitiwala. Hindi sa bote, hindi sa pilak, kundi sa puso. Nagkatinginan silang dalawa at sa katahimikan ng gabi, ramdam nila na kahit magkaiba ang mundo nila, tao at duwende, iisa ang diwa ng kanilang pinanghahawakan. Ang pagpapasalamat at pagbabahagi. Lumipas ang mga taon at si Nardo ay hindi lamang naaalala bilang taong yumaman, kundi bilang isang huwara ng pag-asa. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagbabago. Mula sa lalaking minsam lugmo, naging pinagmumulan siya ng lakas para sa iba.